Una po ay hayaan niyo po munang ipaabot ko ang aking pagbati ng condolences dito po sa pamilya ng Bunuan. At bago po ako mapunta sa iba ay gusto ko po munang batiin itong si Secretary Bunuan ng condolencer. At mamaya po malalaman po ninyo mayayan kung bakit ko binati na ng condolence itong si Secretary Bunuan. Pangalawa po, sa lahat naman po ng aking subscriber ay hayaan nyo po munang ipabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyo. Siyempre, na sana manawari ay mailayo kayong lahat ng mga subscriber ko sa lahat ng uri ng kapahamakan, lahat ng uri ng mga sakit, lahat ng uri ng mabibigat ng problema. Sana mailayo sa inyo yan. Lalayo sa inyo yan. Ayan. At siyempre kasama na rin po itong ating mga subscriber abroad. At alam naman po natin na marami po tayong mga subscriber dyan at mga followers sa iba't ibang panig ng daigdig. Ay pinapaabot ko rin po ang aking mapagbalang pagbati sa inyong lahat na mga subscriber ko dyan. Ingat po kayo lagi at panatilihin po natin ang ating pagdarasal sa ating Panginoon para po ay mayroon tayong puwersa na paharahingin ang maagang kamatayan nitong mga politiko at mga taong gobyernong mga kawatan. Kaya lahat kayo na mga kawatan, mga congressman, mamatay na lang kayong lahat. Ayan, at doon po sa aking pagbati ng condolence dito sa kay Secretary Bunuan ay ito po ang aking basihan kung bakit ko binati ng condolences itong si Secretary Bunuan. Ayan, at sandali po tingnan ko lang yung aking patungan. At mas maganda po yung maipatong natin para kitang-kita nyo po yung ayan, parang mukhang pwede na. Ayan. So, ayan po. Kaya sabay-sabay po tayong batiin itong si Secretary Bunuan ng condolences. Sir, kung kailan ka pa tumanda, saka mo pa sinira yung iyong pangalan, wala ka bang apo, sir? Sigurado ako, hindi proud sa iyo ang pamilya mo sa pagkakataong ito. Dahil lahat na yata ng mga senador at marami sa mga congressman ay nananawagan na yung iyong pagbibitiw. At dahil po dyan, kaya po mamaya ko po ipapaliwanag. Ikan ko po, ipanood ko po muna ito sa inyo. Ayan. Kasunod na mga naglalabasang anomalya sa flood control projects, nanawagan ng ilang mambabata sa pagbibitiw o pagsibak kay Public Works Secretary Manny Bonoan. Nagsalita na rin ang DPWH Secretary ng Aquino Administration tungkol sa flood control master plan na itinurn over pero hindi inaksyonan ng sumunod na administrasyon. Ayon sa palasyo, wala silang natanggap na ganitong plano mula sa Duterte administration. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Ang tanong ni Senador Kiko Pangilinan sa gitna ng sunod-sunod na kontrobersya sa flood control project sa bansa na pinamamahalaan ng Department of Public Works and Highways, bakit hindi pa nagre-resign yung Secretary ng Public Works? dagdag ni Senador Win Gatchalian, dapat magkusa na si DPWH Secretary Manny Bonoan. Mahirap imbestigahan sarili mo, walang lalabas yan. Tingin ko out of delicadeza, dapat gawin na yan.
Hindi naman daw isinasantabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang posibilidad na hindi alam ni Bunoan ang ginagawa ng mga tauhan niya. Correct. Pero I'm not defending him, pero baka hindi lang nalalaman ni Secretary Bunoan yung mga nangyayari sa baba. No? So hindi naman niya mamomonitor yan eh. No? Kaya lang, ang problema niya, command responsibility. That is his responsibility as Secretary of the Department. Pero katwiran ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, kung hindi raw alam ni Bunoan ang nangyayari sa ahensya niya at tinuturo niya ang mga regional director at district engineer, ibig sabihin, incompetent siya. Kung alam naman daw ni Bunoan ang mga maanumalyang proyekto at wala siyang ginawa, kurakot siya. Kaya hiling niya sa Pangulo, sibakin na ang kalihim. Kayo na po ang nagsabi, galit na ho kayo. Kami rin po ay galit na dahil pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang pinag-uusapan dito. At sinong ahensya ba ang nasa ulunan yung mga maanumalya na flood control project? Hindi pa DPWH? Kaya sa'yo, Secretary Bunoan, kung may kaunti pa na kahihiyan dyan Ito po. sa katawan mo, have the courtesy, umalis ka na dyan, bumaba ka na sa pwesto mo. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ni DPWH Secretary Manny Bunoan kaugnay rito. Grabe. Napakatindi itong mga binitawang mga salita nitong mga congressman at senador. Ano po? Tama na po yun. At kaya po ay nagpahatid na po ako ng condolences dito dahil pag yan po ay nalaman itong si Secretary Bunoan, sigurado po ako, baka hindi po niya mapipigilan ang kanyang sarili, baka lumaklak po yan ng sunrocks at bumula din po ang bibig niyan. Kaya sabi ko po, condolences, my condolences to the family of Bunoan, especially to this Secretary of DPWH, Manny Bunoan. Ayan. So, condolences po ulit ay condolence din ulit po sa inyo na mga kawatan. Ayan. So, ayan at sana nga lang. So, unti-unti na po magkakamatay itong mga kawatang ito. Mamamatay po lahat itong mga ito. Diyan lang eh. Maaaring bukas makalawa, mababalitaan po natin ililibing niyan. Kasi iinom po ng sunrocks yan. Grabe yung binitawan ng isang party list congressman na yun. At ito, mga senador. Oh. Grabe. Sabagay, hindi uso sa administration ito ang pangalan. Hindi po uso. Ang uso po dito, hindi baling matunaw na yung pangalan, basta nagkakaman lang ng salapi itong mga demonyong ito na mga walang kabusugan. Kagaya po nitong si Tambaloslos na ito. Murahin mo man ang murahin niyang hayop na yan, wala na po, hindi na po tatalab yan sa kanya. Yan po ang totoo dyan. Itong mga congressman, bukas po abangan ninyo. Ipapanood ko po sa inyo yung video po ni Congressman Toby Chanco kung paano niya ginisa yung chairman ng budget appropriation ba yan? Grabe. Kaya po baka po magkakabarilan yan mga yan. At kan po yan sinisigurado ko magkakasunod-sunod mamatay itong mga ito. Kung ito ay may delikadisa, itong si Bunoan na ito, sinabi ko po, hindi malayong mangyari yung sinasabi kong lalaklak ng sunrocks yan. At yan ay pagkaginawaan niya, aba, dyan pa lang siguro magiging proud ang apo nito, mga apo nito, or either mga anak o ano pa man. Pero ngayon, Diyos mio, aywan ko kung mayroon pang mga mukha yung mga apo nito diyan sa mga kung yung mga nag-aaral pa. Di ko alam. Hindi ko ma-imagine kung gaano kahiya itong mga apo nito kung ito ay nag-aaral pa diyan. Grabe.
Ang lagi niyang sinasabi kasi, hindi niya alam. Para ano pa na ikaw na yung naging sekretary, ikaw ang ulo ng DPWH na wala kang alam. Tingnan mo, napakarami pala. Noong mga nag-submit ng papel na completion na, completed na yung project, yung pala ni isa ni hindi nasimulan, walang nasimulan kahit na kaunti. So, tapos wala kang kaalam-alam. Napaka-imposible yun, mga kababayan. Napaka-imposible. May mga tauhan yan. Bakit hindi man lang siya nagpadala doon sa nag-submit ng completed na yung project, hindi man lang siya nagpadala para i-check? Abay, kung talagang totoo yun, dako po. Pero malabo pong mangyari yun, hindi po. Dahil po talagang sabwatan ito. At talagang nagkamal lang po talaga sila ng pira. Kaya lahat po kayo ay mukhang yan po ang abangan natin at ako naman po rito ay hindi po ako nagsasawang magpaabot ng aking taos-pusong pakikiramay sa lahat po ng mga mamamatay. Marami pong mamamatay. Sunod-sunod na po mamamatay yung mga yan. May nakaabang na po na mamamatay din dyan sa Kongreso. Dahil may balita tayo na mayroon silang patatahimikin dyan dahil masyado raw madaldal. Well, hindi natin ibikukan dito dahil nga unang-una, paano kung walang nangyari at na-preempt yung kanilang plano, ay di ako naman ngayon ang bubultahan ng sabihing fake news ako. Pero kaya wag po muna natin papangalanan. Pero ang pagkakaalam ko po dyan, meron silang gustong patahimikin dyan dahil masyado raw madaldal. Magkakasunod-sunod po yung patayan dyan. Niwala kayo. Dahil sa pira. Mga buwaka ng inang to. Tingnan niyo mga kaibigan. Grabe. Sinasabi ko naman po rito at hindi po ako nagsasawa rito. Ulit-ulitin yung mga sinasabi ko rito. Dahil lang dito sa mga politikong mga kawatan na ito, napakarami. Actually po, sa oras na ito, nung pag-upload ko nitong video ito, ay kagagaling lang po namin. Halos magdamag po kami na nag-ikot. At kasi nga po, pagkatapos lang po itong napababalitang bagyo na naman, ay gusto kong tumawid na naman diyan sa norte na kung saan yan pong nasabi ko naman po yan kung alin-alin mga bayan diyan ang iniikutan namin. So tapusin lang po muna namin itong nandito sa amin at kailangan po talagang regular talaga na iikutan itong mga ito. Grabe. At hindi na po biro itong biglang abrupt ng mga taong talagang kailangan nila ng tulong. Sinasabi ko po lagi sa inyo, pagka kami po ay umiikot dito sa dating iniikutan namin, nandyan po dagsa po yung mga ibang tao. So, pwede ba namin sabihin na, hoy, umalis ka rito kasi hindi ka naman ang nakalista rito, hindi naman ikaw yung dati naming tinutulungan, umalis ka rito. Hindi naman namin magagawa yun. Ang magagawa lang namin, kung kami umiikot, talaga nagdadala na kami ng extra na pang-abot sa kanila dahil nga, alam ko na talagang ganyan, halos ganyan lahat ang nangyayari. Na kapag kami pinupuntahan kami, dagsa yung ibang tao. So, hindi ko rin nun maatim na tatalikuran na hanggat hindi ko naaabutan ng tulong yung lumapit. Sino ba ang may gusto or taong lalapit ka dyan? Alam ko po, lalo na dito sa amin, mahiyain po ang mga tao rito. Mahiyain po.
Hindi po yan sila basta-basta lumalapit pagka may mga nagbibigayan. Maliban na lang po dito sa mga politikong mga buisit na ito na nagbibigay ng ayuda ko, no? Yan po, dadagsain talaga sila. Pero yung ordinaryong tao ko na mamimigay ka, mahiyain po ang mga tao rito. Kaya hindi po basta, kaya pagka pinuntahan mo na yung isang dati mong tinutulungan at may lumapit na, talagang Diyos ko, talagang yung halos yung kaluluwa niya matatanggal sa katawan niya dahil sa sobrang kahiyan. Pero bakit nga po lumalapit? Wala na po siyang choice kundi talagang lumapit na. Kaya ganun na lang ang galit ko din sa mga putang ng mga politikong ito. Ganun lahat po yan ang mga pinupuntahan namin. Magbala dyan sa Nueva Ecija na yan, Bataan na yan, Bulacan na yan, Pampanga na yan, Tarlac na yan. Pag pinupuntahan po namin yung dating pinupuntahan namin, hindi po pwedeng walang lalapit na talagang humihingi din ng tulong. Pero sabi ko nga po, hindi ko magagawang palayasin sila. At hindi ko kayang gawin yun. Sabi ko, hanggat mayroong kaming dala para sa inyo. Kaya nga po, yung bilang ng dala namin, para doon sa talagang regular namin dinadalhan, halos doble po yung sobra na nilalagay ko sa truck. Para lang po malaman ninyo, pag tumawid po kami dyan, lagi pong 3 truck ang kasama ko. Para lang po malaman niya. Kaya ganun lang galit ko sa mga hayop na ito. Tapos, mababalitaan ko, ito ang mababalitaan ko na wala kayong humpay sa kananakaw at hindi lamang po milyon ang pinag-uusapan, bilyon. Na kung saan nga, mismong itong kawatan, hindi ba mismong itong kawatan na ipinanood ko sa inyo kahapon, na itong si Risa, na isa ring kawatan ng PhilHealth yan, siya na mismo ang nagsabi na talagang talamak na ang pagnanakaw, mga kawatan dyan sa gobyerno at dito sa Kongreso. Pero hindi niya sinabing, kasama na ako doon na kawatan. Hindi niya sinabi yung sarili niya. Ang kakapal ng pagmumukha nito mga ito. Ang gagaling nila. Ang gagaling nilang magkunwari, ang gagaling nilang tawag dito, magbalat kayo. Hindi nila kayang aminin sa sarili nila na sila lahat dyan ay mga kawatan. Grabe. Siya mismo ang may sabi. Si Risa mismo ang nagsabi na talagang talamak na ang kawatan. Oh. Yun nga lang, hindi niya sinali yung sarili niya. At siya na rin ang may sabi na napakayaman ng bansa natin, pero napapalagiran tayo ng mga kawatan. So ano nga bang gawin natin dito? Ano itong mga nandito sa posisyon? Kagaya nitong mga huwis natin, mga pulis, mga sundalo natin. Bakit nga ba hindi paghuhulihin yung mga animal na yan at ikulong agad yung mga animal na yan habang iniimbestigahan? O bakit nagawa nila na ipakulong agad itong si Duterte na wala pang kaso, ipinakulong agad nila? Di ganun din sana ang gawin nila rito sa mga kawatang mga politikong ito. Ikulong agad yan habang iniimbestigahan. Grabe. Pero aywan ko, sana mabago yung iniisip ko na wala pa ako natatandaang na ipakulong ng mga magnanakaw ng mga politiko. Pero sana sa pagkakataong itong mayroon na.
Dahil kung wala pa, dahil ito kitang-kita na natin kaliwat kanan, bukas din ipapanood ko sa inyo yung ibinulgar ni Mayor Magalong kung papaano ang hatian ng mga putang nanto. Grabe, dinetalye ni Mayor Magalong kung papaano ang hatian itong mga putang ng mga congressman na ito. Mga kababayan, ano nga ba ang pwede pa natin gawin? Ako po, mayroon akong iniisip sana eh. Ang problema po, hindi natin pwedeng i-broadcast dito. Dahil may problema. So, i-broadcast ko dito kung ano yung plano. Pero kung wala pa po talagang mangyayari dito sa mga ito, kung wala pa po tayong makikitang makulong dito o mapatay dito, aba ay tayo na po siguro ang kikilos. Siguro naman po ay hindi naman po siguro masama ang pumatay kung itong ating mga papatayin ay sila ang pumapatay sa mga kababayan natin. Hindi man po nila literal na pinupugutan ng liig itong mga kababayan natin, pero wala pong pagkakaiba yon. Yung pagnanakaw lang nila, yun yung nagpapahirap dito sa mga kababayan ko. Ano ang dapat natin gawin dito? Dapat patayin itong mga ito. Masama ba? Ito, mga kababayan, ang ibibigay kong example sa inyo. Para kahit paano ay matauhan kayo. Subukan ninyo na magnakaw ng isang manok lang ang nakawin ninyo. Tingnan ko lang pag hindi kayo nakulong. Manok lang yun. O sige, wag na yung manok. Kung napanood ninyo yung balita kahapon sa Channel 7, yung umaandar na truck, tapos sinampahan ng mga tao, tapos nagnakaw sila doon ng mga item. Alambre daw yata yun na nakabalon na alambre na, di ba? Kitang-kita sa video. Natunton o ngayon nakakulong. Alambre lang yun ninakaw nila doon sa truck. Kulong agad. Nung tinatanong ni Isko Moreno kung magkano nila ipinagbili yung alambre na ninakaw nila doon sa truck na yon, ang sagot ng magdanakaw, 200 pesos. Oh, 200 pesos ha? Oh, nasaan na sila ngayon? Nakakulong. Yung nagnakaw ng alambre. Ano ang ibig ko sabihin dito, mga kababayan? Putya, halagang 200, nakulong agad sila. On the spot, nakulong sila. Bakit itong mga putang mga congressman na ito na bilyon-bilyon ang ninanakaw nito at maliwanag pa sa ulo ni Bato de la Rosa ang pagnanakaw nito mga ito, bakit hindi agad kinukulong yung mga yan? Yun ang pinupuntos ko rito. Huwag niyong pilitin na gagawa ako ng sarili kong pamamaraan. Huwag na huwag niyo akong pipilitin. Huwag. Dahil oras na sinimulan ko ito, hindi nyo na ako kailanman mapipigilan pa. Ilang bisis ko pong binigay na example sa inyo. Yung matanda na nagnakaw ng mangga, na 3 pirasong mangga ang ninakaw. Pero hindi naman daw niya akalain na mauuwi sa pagnanakaw yun kasi siya naman daw ang nagtanim ng puno na yun ng mangga. Ganon pa man. Dahil hindi nga niya alam kung saan yung lupa niya. Kaya nung nagkaroon ng bakuran, nasakop.
yung mangga na yon doon sa kabilang may-ari. So, hindi na sa kanya ngayon yung puno ng mangga kasi nasakop na ng iba. Nung totoong may-ari ng lupa. At kumuha lang siya. 3 pirasong mangga. Senior citizen pa. Ikinulong on the spot. Tapos itong mga kontraktor na itong mga nandyan sa DPWH na wala nang humpay ang pagnanakaw nitong mga ito. Kagaya nitong bunuan na ito. Bakit? Bakit resign lang ang panawagan ninyo mga senador? Kayong mga kongresistang nananawagan ng resign dito kay Bunuan. Resign lang? Ang katapat ng mga bilyon-bilyon nilang kinulimbat? Putya, nasaan ang utak ninyo? Hindi ako maniniwala na walang kinalaman itong Bunuan na ito. Siya ang ulo ng ahensya. Siya ang big boss ng ahensya. Tapos sabihin niya wala siyang alam. Kayo, naniniwala kayo doon? Tanga na lang yung maniniwala sa ganong statement niya na wala siyang alam. Putya naman. Nasaan ang mga otoridad natin dito? Nasaan yung mga hustisya natin? Dito sa mga rampant na pagnanakaw nitong mga politikong ito. Lalo na itong napinangalanan na po yung Saldico na ako Bicol Party List. Diyan sa Bicol na si Saldico. Nakabili ng eroplano, nakabili ng helicopter, nakabili ng bahay sa Amerika, at kung saan-saan pa. Mga mansyon diyan sa Forbes Park, sa Dasmariñas Village, at kung saan-saan pang sikat na mga subdivision diyan sa Metro Manila. Nasaan ang hustisya? Tapos sasabihin nyo, pananawagan lang ng resignation lang dito kay Bunuan. Sa totoo lang po, kahit talupan ninyo yan, hindi makakapanyan. Itong mga cabinet secretary ni BBM, itong si Anton Lagdamillo, ilan yung mansion yan dyan sa Forbes Park at sa Dasmariñas? Itong si Romualdez, kadami-daming mga bahay. Habang nagpapasasa kayo sa mga palasyo ninyong mga bahay, ito, napakarami nating mga kababayan ang halos walang matulugan. Yung iba nagtitiis dyan sa tabi ng ilog, tabi ng sapa, na ang bubong nila tolda. Na habang natutulog sila, tumutulo sa mukha nila ang patak ng ulan. O, ulitin ko lang po. Huwag na huwag nyo akong pipilitin. Huwag na huwag. Huwag na huwag nyo akong pipilitin. Pasensya na po kayo. Sa lahat po ng mga subscriber ko, pasensya na po. Kung ako lang po, sarili ko lang po, wala po akong problema sa buhay ko. Wala po. Dahil sinasabi ko naman po na kahit kailan, magmula nung magkamalay ako hanggang tumanda na lang ako, mamamatay na lang din ako, never akong humingi ng tulong sa gobyerno.
Ako pa ang tumutulong sa gobyerno. Ako pa ang nagbibigay ng pangpasweldo dito sa mga tig 35 na empleyado ng mga senador. At isa rin ako sa naglalagay ng pira dyan sa gobyerno na ninanakaw lang nitong mga putang inang mga congressman na ito. Sana huwag abutin ng kaltog ang ulo ko dahil pag sinimulan ko ito, sisiguraduhin ko sa inyo magiging abo kayo. Maraming salamat po sa lahat po ng mga subscriber ko. Again, ingat po kayong lagi. At darating po yung araw. Antay lang po kayo. Antay lang po tayo ng magandang pagkakataon. At ako naman po rito, wala akong ibang inisip dito, kundi ang kapakanan ninyong mga subscriber ko. Ang ginagawa ko pong ito, para sa inyo. Hindi ko po ginagawa ito para sa akin. Hindi po. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.